Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit mga 1 minute pa lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at saka magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. At unahin natin mga kababayan, itong ating mga top 5 commenters sa ating last vlog. Nandito sa listahan, i-shoutout natin si Ma'am Shane Sibal, Iyong Gimentiza, Marquez Hernandez, Ani Husot, and MDSFIG or Marcos Duterte Supporters Forever International Group. Also, shoutout po natin ang ating mga early birds. Sila si Mama Iti Baisa, Welchi Ichiban, Lemuel Pasco, Milagros Derilo, Benji Mendoza, Blessy Caronan, Princess Labra, Angelita Holsanger, Marilyn de los Santos, Florifi Gumapak, Lolo Alex, Nonay Floren Hills, and Marlo DP. Mga kababayan, marami na pag-uusapan ngayong araw, napakainit po na balita. Yes, napakainit. Lalong-lalo na, ito pong kakalabas na balita na kung saan merong mga na-involved dito na scandals, itong mga beauty queens mga kababayan. Yes, you heard it right, mga beauty queens po. Mga, meaning marami sila. More than 2 mga kababayan. Na kung saan, involved rin po dito, ang nadawit ang pangalan, yung girlfriend ng isang senador mga kababayan. Yes, nagulat nga ako kasi nga yung girlfriend po ni Senator Win Gatchalian, abay, meron pong conversations na lumabas sa social media na kung saan ito po'y ipinakalat ng asawa nitong isang boylet mga kababayan. Isa pong actor dyan sa GMA. Well, I'm not sure kung asawa ba siya o baka girlfriend mga kababayan. At saka nabanggit na po dito yung pangalan at nadawit ang pangalan ni Herlin Bodol. Pati rin po yung isa na si Pearl pangalan mga kababayan. Kalimutan ko yung apelido eh. Alam nyo, nakagulat po yung conversations nila. Kasi ito po ay tungkol po sa mga ganun-ganunan mga kababayan. Natawa ako, nagbasa-basa ako kanina, abay grabe talaga. At ang grabe talaga, ito pong si Herlin Bodol mga kababayan. Kung napapansin niyo po yung post na yun, Derek Darliap, at pati po ng ibang mga vloggers na kung saan merong term sila ngayon na ginagamit na gutom. Kung meron kang napapansin po na gutom ako at sobrang gutom ako, yun po itong call kay Herlin Bodol mga kababayan. Kasi kung babasihan natin yung mga conversations doon sa screenshots, si Herlin Bodol kapag gutom mga kababayan, tinatawag niya pala yung si actor. Hey, grabe. Mamaya papakita natin yan kasi marami pong pasabog mga kababayan. Kaya so pag-uusapan rin po natin. Ito rin nangyari dito nangyari nga pala doon sa Tarasa Palasyo o doon sa Simbang Gabi sa Palasyo mga kababayan sa Malacanang. Na I think nakita nyo na po na binisita po at sinurpresa ni PBBM at saka ni FL Lisa yung mga tao na nandun pumunta doon sa Simbang Gabi mga kababayan. Pati rin po yung mga bata na pumunta doon sa palaruan o doon sa Ferris wheel. Yes, binisita po ni PBBM. So ngayon, kasi nga siyempre marami pong nakita po ng mga ibang kulay o yung mga Duterte supporters mga kababayan, tinanong sila na isang host na kung saan ano daw ang masabi na dito sa inisyatibo na ilabas po ni BBM na i-open to the public ang Malacanang at nakakaroon dito ng Misa de Gallo, pati rin po yung mga palaruan mga kababayan. Yes, i-feature ko mamaya si Atty. Panelo kasi nakakagulat ang kanyang sinabi mga kababayan. Kung nagulat kayo sa sinabi kahapon tungkol dito kay Atty. Panelo sa pagsagot po ni BBM na tutol siya na hindi po papalitan yung ambasador ng China mga kababayan. Kung nagulat kayo doon, mas magugulat kayo
ito sasabihin ngayon ni Atty. Panelo mga kababayan. At lalong-lalo na pag-uusapan natin itong post ni Mr. Sasot na kung saan kinontra niya yung Duterte mga kababayan. Maraming ang nagulat, maraming ang nag-react doon sa post ni Sasot na kung saan itong pure na Duterte, not just DDS but a pure Duterte, pinaparinggan po ni Mr. Sasot mga kababayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan, palagi itong marandalan ba mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin dito mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard din mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga Sukids Ting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kababayan, kanina meron pong pinuntahan na party si Sir Ivan. Yes, binisita ko po ang ating mga followers. Hello, Ma'am Delia, at saka ang kanyang kasama mga kababayan. At saka actually, meron pong birthday, anak po ni Ma'am Delia mga kababayan. Si Ma'am Delia, viewers din po dito sa ating channel. Thank you so much. Sila po yung grupo na yon, yung kasama ko sa picture mga kababayan. Mga mga Marcos and Duterte supporters. Sinusuportahan nila si BBM, pati po si BP Sara mga kababayan. So sabi nga nila, meron silang isinumbong sa akin. Sabi nila, Sir Ivan, nalungkot daw sila kasi sinisiraan daw laki ang ating Pangulo. Pati rin po yung Vice Presidente Makabayan, si BP Sara. Sabi ko, don't worry, nandito naman po si Sir Ivan. Hindi natin iwanan po yung mga Marcos, pati rin po yung mga Duterte. Okay? So I'm happy talaga na inibitahan nila si Sir Ivan. Dyan lang po sa malapit na Makabayan, viewers natin dito sa Leyte. So again, thank you so much sa ating Makabayan, mga senior citizen. Sa mga kabayan, unahin natin sa ating pagbabalita dito yung skandal na kung saan na-involve dito yung mga pangalan po ng mga beauty queens mga kabayan, included yung girlfriend ni Senator Win Gatchalian na si Bianca Manalo. So for more details, let's watch this. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang kapuso actor na si Rob Gomez at si Herlene Budol. Kumalat na kasi ang mga palitan nila ng mga masisela na private messages kung saan mababasang may nangyari pala sa kanilang milagro. Ang screenshots ng mga private messages na ito ay kumalat at pinagpipiestahan na ngayon sa social media na naglalaman ng mga masisela na pribadong ganap sa pagitan nila Rob Gomez at Herlene Budol. Nanggaling ang mga ito mismo sa Instagram account ni Rob Gomez at hindi lang mga screenshots na mga private messages nila ni Herlene Budol ang ipinost mula dito, kundi pati private messages nila ng isa pang babaeng nagngangalang Pearl Gonzalez. Makikita naglalaman din ito ng mga masisela na ganap sa pagitan nila Rob Gomez at isa pang babaeng nagngangalang si Pearl Gonzalez. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 babae. Makikitang ipinost din ng account ni Rob Gomez ang isa pang screenshot ng private message nito kay Bianca Manalo, kung saan nag-uusap ito na magkikita sila dahil hindi daw kasama ni Bianca Manalo ang kanyang partner na si Senator Gatchalian, kaya nais nitong makipagkita kay Rob Gomez. Hinala ng mga netizens, ang partner ni Rob Gomez na si Shaila Roberta ang nag-post ng mga masisela at pribadong messages na ito ni Rob Gomez sa iba't ibang mga babae na sina Herlene Budol, Pearl Gonzalez at Bianca Manalo. Hinala ng mga netizens,
Maaaring ginamit daw ni Shyla Roberta ang account ni Rob Gomez at nang madiskubre nito na may naggaganap sa kanyang partner na si Rob Gomez at sa iba pang mga babae, ay ipinost niya ang mga private messages na ito gamit ang account ni Rob Gomez. Si Shyla Roberta ay partner ni Rob Gomez kung saan meron silang isang anak. Ito lamang mga nakarang buwan, isiniwalat pa ni Shyla Roberta ang di umano'y pananakit sa kanya ng kanyang partner na si Rob Gomez at sa pambababae daw rito kahit pa na may anak na sila. Ngunit humingi naman ng tawad si Rob Gomez kay Shyla Roberta at kalaunan ay nagkabati na rin sila. Magkasama sila Rob Gomez, Bianca Manalo, Herlyn Budol sa teleserye nilang pinagbibidahang Magandang Dilag na napapanood sa GMA7. Kaugnay nito wala pang inilalabas na pahayag sina Herlyn Budol, Bianca Manalo at Pearl Gonzalez tungkol sa issue. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens sa issue na inaakusahan ngayon nila si Rob Gomez ng cheating, si Rob Gomez ng panluloko sa kanyang partner na si Shyla Roberta. Okay, so hindi ko na lang ipapakita dito yung screenshots po ng conversation ni Herlyn Budol tsaka kay Rob Gomez Makabayan kasi medyo green na talaga yung ganon-ganonan na ng mga ng mga istorya. Well, dito lang tayo sa sitwasyon kay Win Gatchalian at sa ng kanyang girlfriend Makabayan, itong si Bianca Manalo. Maraming nagulat dito. Ginanon niya si Win Gatchalian kasi nga mamaya ipapakita ko kung ano po yung mga sinasabi ng mga netizens Makabayan. Parang sinisisi pa nila dito si Win kasi daw sobrang busy yung tao, kaya daw itong si Bianca Manalo naghanap po ng ibang tao Makabayan. Okay, so dito muna tayo sa conversations na kasi nga doon sa ipinakita ko na balita, 'di ba, gin scratch Makabayan, parang tinakpan po yung yung conversations, hindi nakita doon. Well, actually ito po yung conversations na kung saan dito po sa conversation po ni Bianca Manalo mismo sa kanyang Messenger Makabayan. Sabi niya, kaya mo pumunta that early, 7 a.m. Brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10 a.m. At dagdag pa ni Bianca Manalo, he's not here. He's in Valenzuela. Ang ibig sabihin, hindi niya kasama si Senator Win Gatchalian kasi nandun daw sa Valenzuela Makabayan. Tingnan nyo, ang grabe, no? Meron talagang mga ganyan po ng mga babae na kung saan parang kakatihin na, parang kinakati na Makabayan na kung saan ilang araw naman siguro na hindi natin alam kasi personal ho yun. Pero dito po sa mga sabi ng ng netizens na hirt na mga netizens, sabi nila, Win Gatchalian deserve daw maloko ni Bianca Manalo. Well, itatanong ko lang dito Makabayan, deserve ba ni Senator Win Gatchalian na maloko daw ni Bianca Manalo Makabayan? Diba? Please comment down below. Tsaka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Kasi naalala ko, si Win Gatchalian Makabayan for how many months ago na ba? I think that is August, na kung saan meron siyang sinabi kasi na, or post po ni Win Gatchalian doon sa Twitter, sabi niya, puro trabaho na nga for 20 years. Wala ng love life. That is August 7 Makabayan. Pero nangyari in the future, nangyari lang the other day Makabayan, para siyang, sasabihin natin dito, na Bianca Manalo si Win Gatchalian. Yung kanyang pangalan na Win Gatchalian, ngayon, Los Her Gatchalian Makabayan. So, better luck next time. Mayroong ganyan talaga, sir, mayroong ganyan talaga mga babae. Nakakalungkot, no? Na kung saan ikaw yung lalaki na nagtatrabaho dito. Well, nagtrabaho rin naman po si Bianca. Pero ang point ko lang, napaka-busy yung tao. Napaka-busy yung tao, pero hindi naman nag-cheat dito si Win Gatchalian Makabayan. Deserve ba siya na i-cheat or yung sinaktan dito ni Bianca Manalo si Win Gatchalian? Sabi pa dito na ng mga netizens na puro trabaho raw kasi Gatchalian sinisisi ng netizens kaya Bianca Manalo naghanap ng iba. Ganon ba yung mga babae kapag hindi masyadong
maano dito makabayan. Yung alam niyo na, yung kamot-kamotin minsan, ganun ba yung mga babae? Di ba? Yung mga babaeng ganyan, hindi yan mga matitino makabayan. Ano yan? Red flag mga ganyan. So dapat maghanap po tayo yung mga babae na yung deserve talaga, yung sa tingin natin, napakabait po na tao, yung hindi ka lulukuhin. Kahit gaano tayo ka-busy, hindi tayo lulukuhin po ng babae na yan. So ito po yung advice at saka awareness na rin po sa lahat na tayo maghanap po ng partner na yung trusted talaga makabayan, 'di ba? So dito tayo kay Herlin Budol makabayan na kung saan yung corona ni Andrea Brillantes ibinigay na po kay Herlin Budol makabayan. Nagulantang lahat eh. Kung okay lang sana ipakita dito yung conversations makabayan, grabe talaga eh. Parang gutom na gutom si Herlin Budol. Parang napuhalan dito si Andrea Brillantes. Alam naman natin si Andrea Brillantes makabayan, marami dito at ilang beses na po ito nakaladkad sa mga issue na mga yung alam niyo ng mga laki-laki makabayan. Ito talagang babaeng to medyo pasaway 'di ba? So anyway, jump na tayo sa ibang usapin na kung saan pag-uusapan natin makabayan yung nangyari doon sa Tarasa Palasyo, yung simbang gabi sa Malacanang makabayan. And after that, ipapakita ko sa inyo yung sinabi ni Attorney Panelo. So for more details, let's watch this. Ay grabe, ginulat ni Pangulong Bongbong Marcos at ang ating First Lady Liza Marcos po ang mga bata na pumunta po dito sa Malacanang. At syempre po, namahagi po sila ng mga free tickets, only rides po yan dyan at mga games yan po sa loob ng Malacanang guys. So open po yan hanggang December 24. So from 6 p.m. to 11 p.m. po yan. So ang mga rides ng mga bata, ang dami po dyan guys, dinagsa po sila. At syempre po, ang ating simbang gabi po, 4:30 in the morning hanggang 6 a.m. po. Libre din po ang kape, puto bumbong at kung ano man nakakanin po. So ayan guys, puntahan niyo na po ang Malacanang ng inyong pamilya. Syempre kung sino man po dyan na may mga anak, so maging masaya po ang kanilang Pasko dito sa loob ng Malacanang Complex po guys. Yes, once again, open na po ang ating Malacanang Palace guys. So Marcos lang po makagawa nito. So legacy po ni former President Ferdinand E. Marcos Sr. So nandito na guys, pinagpatuloy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tara na po sa palasyo. Ito po yung special gift to the children ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sana makasama nyo mga pamilya nyo, mag-i-enjoy sa free ride, sa good food, sa magical Christmas display at the Kalayaan Ground of the Palace. First Lady. Thank you. Anak ni President si First Lady, yan. Ang inantay ni Pangulong Bongbong Marcos, yan. Hinihintay ka ni Sir, ma'am. Patay na siya.
makikita mo, Attorney Sal, ng mga photos na yan, Pangulong Bongbong Marcos kuha yan kanina kasi sinurpresa niya Pangulong Bongbong Marcos yung mga pumunta sa Palasyo. Nag-start ito noong December 16, Attorney Sal, para ito sa initiative ito ng Social Secretary's Office kung saan tapok yung Christmas display. At may libreng carnival, rides at kakanin sa Kalayaan Ground. Ito yung kanilang treat ngayong Kapaskuhan sa ating mga kababayan. So, libre at bukas para sa lahat ng pagbisita sa palasyo, kaya inaanyayahan ng palasyo, yung mga kababayan natin na pumunta doon. Madaling araw to, Attorney Sal, parang after to ng simbang gabi, if I'm not mistaken. Kasi may simbahan din dun sa Malacanang yun. Maganda yan para ma-feel naman ng mga tao kahit na sila'y nandyan sa ganyang estado. Meron pa silang mapupunta na pagbibigay sa kanila ng kahit na pansamantalang pag-aaliw sa sarili nila. Pagbuti naman, si Presidente Marcos Sr. nagising na maaga at in-entertain sila. This is an initiative ng Marcos administration kasi ganito din, di ba, si former President Marcos Sr. na ina-open din niya yung palasyo tuwing Christmas time, if I'm not mistaken, para din sa publiko. Okay, so kung tatanungin nyo si Sir Ivan, saang portion ako nagulat, mga kababayan? Napansin nyo ba na ganun lang kaikli ang sinabi ni Panilo, mga kababayan? Hindi masyado nakapagsalita or wala siyang nadagdag masyado tungkol doon sa nangyari kung tungkol sa nakita niya sa Tara sa Palasyo. Kasi nga, pero may mga portion doon na talagang nag-dead air siya. Tinanggal ko na lang po para hindi sayang, mga kababayan. Walang masyadong nasabi itong si Attorney Panelo. Kasi nga, hindi ito pabor sa kanila, mga kababayan. Bakit? Yang Tara sa Palasyo sa kasimbang gabi po na or open to the public yung Malacanang, ito po ay ligasiya ng mga Marcos, mga kababayan. So kaya nga hindi naman siya maka-Marcos, so wala siyang masyadong masabi dito. At saka kung napapansin niyo, di ba, tuwang-tuwa po yung mga tao doon, lalong-lalo na yung mga bata, mga kababayan. Parang naalala natin during po sa pangapanyapan ni PBBM, mga kababayan, rockstar na rockstar. So dito po in the future, kung sino po dito yung bagong po na presidente this year 2028, kapag hindi po ipagpatuloy po ng ganyang mga event dyan sa Malacanang, mga kababayan, lalong-lalo na yung Tara sa Palasyo or yung simbang gabi dyan sa Palasyo, maalala pa rin po ng mga bata si PBBM at saka si FL Lisa Marcos, mga kababayan. Diba? Ang ganda po ng inisyatibo ni PBBM, mga kababayan. So anyway, jump naman tayo sa ibang usapin. Papakita ko sa inyo yung balita na kung saan meron na pong bagong gamit ang ating National Defense. Yes, isa pong surveillance system, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Dagdag swersa sa pagbabantay ng ating teritoryo ang bago at modernong radar system ng Philippine Air Force. Ipinwesto pa ito paharap mismo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos ang mahigit isang taong konstruksyon, nakatindig na ngayon ang bagong air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Formal na yan na i-turn over ngayong araw sa Air Force para sa layuning mapatibay ang depensa at ang pangkalahatang seguridad ng bansa. With over 7,000 islands to guard, the PAF needs the radar system to keep watch of the entire archipelago. This radar will operate as part of our integrated air defense system and will enable us to detect potential threats from greater distances with increased precision, giving us quicker response times to intercept. Una yan sa 4 na units na binili ng Pilipinas mula sa Japan bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Nasa 5.5 billion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa radar system project, kung saan 3 pang fixed radar systems ang itatayo sa iba pang mga lugar sa bansa. We will continue to harden our facilities. We will continue to upgrade our facilities and equipment. Direktang nakaharap sa hilagang bahagi ng tensyonadong West Philippine Sea ang bagong air surveillance radar system. Sa tulong ng bagong radar system, mapapalakas pa ang kakayahan ng militar na mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Hanggang 300 nautical miles ang kaya nitong maabot, epektibo para mapaigting ang pagmomonitor mula sa dagat hanggang sa himpapawid. Batid ni Defense Secretary Teodoro na isang kritikal na lokasyon ng Northern Luzon, kaya dito napiling iposisyon ng modernong radar. Dahil dito, mas mababantayan ang galaw at posibleng pagpasok ng mga dayuhang barko at eroplano, bagay na maititimbre agad para sa nararapat na pagtugon ng otoridad.
magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. No? At kung ano ito. Japanese technology ang napiling gamitin sa mga bagong radar. At asahan para na mas lalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa usaping depensa. Katunayan, pinamamadali na rin ni Teodoro ang pagtapos sa Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement na magpapahintulot sa mga sundalong Hapon na makatuwang ang AFP sa pagsasanay dito sa bansa. Gate pa ng kalihim ang lumalawak na suporta sa Pilipinas mula sa ibang mga bansa ay patunay na walang naniniwala kasi nasabi ng China na tayo ang nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Only China believes in what they are saying. On the Philippine side, a lot of countries support our sovereignty and jurisdiction and sovereign rights over the exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction. And no country in the world, none, to this time, has condemned the Philippines. Pero kung ano ang paradigm shift o ang mga gagawing pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas sa pagtugon sa agawan ng teritoryo na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, tikom muna rito si Teodoro. Nagbabalita mula sa frontline. O, di ba upgraded na yung Pilipinas, makaabayan, ang ating national defense. So, I think alam niyo na po yung balita na kung saan, di ba, pinirmahan na dito ni PBBM yung national budget for 2024, makaabayan. At sa hindi po nakakaalam, ang national defense po yung may pinakamalaki na budget, makaabayan. So, by next year, 2024, mas magiging upgraded pa yung gagamitan natin sa national defense, makaabayan. Kasi may plano po na mag-purchase ang ating mga kasundaluhan. Sabi nito sa balita, good news for Philippine Defense Watchers. The Department of National Defense budget for 2024 is confirmed to now be at 285 billion pesos or 5.1 billion US dollar, makabayan. So this is the largest Philippine defense budget in history. It's significantly up from the 229 billion initial budget hearing allocations in September. Based on statement by Congress, the increase likely went to the AFP Modernization Program's budget, which was previously cut from the proposed amount of 115 billion pesos to just 50 billion pesos, makabayan. So dyan po sa baba, meron sila ipinapakita, sabi dito, it's amazing to have a Philippine political class that takes defense so seriously. Slowly but surely, the Philippines is rearming itself. Here's to an even higher defense budget in 2025. So yan po ang plano ng National Defense na bibilhin, makabayan. Hopefully soon, magkakaroon na tayo ng ganyan po na mga gamit. Magiging upgraded na ang ating mga kasundaluhan, makabayan. So that is good news at nangyari po yan sa panahon po ng Marcos Duterte administration. Oh, di ba? Di ba? Ang ganda, makabayan. Akala nila sila lang upgraded eh. Pati rin po yung Pilipinas. So anyway, bago na mag-jump po sa balita doon kay Mr. Sasot, mga kababayan, shout out natin mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Hi to Henry Hernandez, Klein Paat, Elisa Mendiola, Elizabeth Somalde, OPM Labsong Sanchez, Bahi ni AJTV dyan sa South Korea. Hi to Len Gonzalez, Angel Rafaeli, Christina Dapitan, Rosemary Vidal, Auri Antonio TV, and hi to Ma'am Jelen Quezon, and of course, shout out po kay Ryan World Begins from Virginia, USA. Ipapakita ko sa inyo, mga kaabayan, yung post po ni Sas Rogado Sasot na kung saan sabi niya, sino raw itong young politiko na tumodo sa party kaya na-confine sa St. Luke's for 3 days daw last week. Take drugs responsibly po. Ngayon, nagbasa-basa Sir Ivan sa mga comment dyan sa baba at meron kong nakita, mga kababayan, ito pong comment ni Chris Cruz de Leon. Sabi dito, pinaringgan ni Sasot si Baste, DDS versus Duterte. Alam kaya to ni Sasot, mga kababayan? Or baka
hindi niya alam na si Pulong po yung na-confine, allegedly na-confine daw doon sa St. Louis kasi nga sobrang alam niyo na makabayan. Siguro hindi natin alam, ayaw ko lang banggitin dito, pero may party kasi si Pulong last week na kung saan may banda pa nga, siya yung kumanta makabayan. At saka sobra-sobra na yung party kayo doon, at saka merong nangyari makabayan na kung saan ito daw si Pulong na-confine doon sa St. Luke's. Tanong ko lang dito, alam ba ito ni Mr. Sasot? Or baka nagkamali siya ng post makabayan, hindi niya alam na si Pulong pala ang kanyang pinaparinggan? Please comment down below. Marami kasi nag-comment dito at marami pong nag-react ng mga DDS na mga vlogger na kung saan parang trinidor daw ni Sasot itong si Pulong makabayan. Trinidor na ngayon ni Sasot yung mga Duterte. So ang nangyayari, Duterte versus DDS makabayan. Alam ba natin yung meaning ng DDS? So anyway, Sasot talaga pasaway. Buti nga sa'yo. Okay, so jump naman tayo sa ibang usapin. Ipapakita ko sa inyo makabayan na kung saan meron ditong issue na ito'y tungkol po sa credit card. Kung sino itong mga kababayan natin na laging gumagamit ng credit card, bantay-bantay tayo, ito po'y awareness para sa lahat. So for more details, let's watch this. 4 ang inaresto dahil sangkot umano sa credit card tampering o credit card cloning. Ang modus i-hijack ang mga for delivery ng bagong credit cards. Saka papalitan ng peking cards na galing umano sa junk shop para makapamili ng libre. Nakatutok si John Consulta. Kita sa kuha ng CCTV sa isang mall sa Manila ang pagbili ng isang babae ng isang mamahaling cellphone imbis na cash. Credit card ang kanyang ginamit na pambili. Yun pala ang ginamit ng babaeng credit card ng ibang kliyente na biglang nagkautang ng 80,000 pesos para sa cellphone na di naman niya binili. Modus nila is a sort of credit card tampering or credit card cloning. Itong ating mga sindikato umiikot sa mga junk shops, sa iba't ibang lugar, namimili sila ng mga used cards. O kaya, yung mga card na tinapon, kinukuha nila, and then fina-flatten nila ito, ini-erase nila lahat ng information hanggang sa maging blank card siya. Imagine from the bank, yung mga for delivery na mga cards o bank cards. During en route, i-intercept ito ng ating mga sindikato, and then pag nakuha nila yung mga legit na cards, i-shift nila to o papalitan ng mga peking card. So in effect, yung dadalhin ngayon ng courier doon sa mga recipients ng card natin, yung mga clone card na. Rampant ito. Actually, ito yung isa sa mga causes kung bakit marami nangyayaring bank card fraud cases sa Pilipinas. Sa operasyong ito sa Quezon City, naaresto ng NBI ang 4 na suspect kabilang ang sinasabing gumagamit sa mga clone na credit cards sa mga malls. Isang masado kasi sa on the log ng RA 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Nagkakapatakamarin. Na-recover sa suspect ang ilang peking ID at isang item na kanyang binili gamit ang cloned credit card. Di na itinanggi ng suspect ang krimen. Pagkaabot po sa akin ng card, sila na po nagsasabi kung ano po bibilin ko sa mall. Mga cellphone po, mga laptop po, may 200,000, 100,000. Pagka kabili ko po, binibigay ko na po sa kanila. Basta sabi lang po nila sa akin, 10% po yung mapupunta sa akin. So ito nangyayari, makikita na lang yung may-ari ng car, magtataka, paano nabawasan yung card ko? Paano bumili ako ng ganito? Wala pa naman akong ginagamit. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng suspect na nakakulong ngayon sa NBI. Sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa identity ng suspect, maaaring ipagbigay alam sa NBI Cybercrime Division. Paalala naman ng otoridad, bago itapon ang mga expired na cards, dapat gupitin ang magnetic strip at chip nito upang hindi makompromiso ang inyong mga impormasyon.
Dapat mabigat po na parusa ang ipapataw dito sa mga scammer mga kabayan. Dapat talaga putulan ng ng daliri. Mga pasaway kasi yan. Alam niyo itong mga tao to, itong mga scammer na to, akala nila napaka-easy lang po hanapin yung pera mga kabayan. Pinaghirapan ho yan. Hindi naman yan pinupulot lang yung pera na yan, di ba? Ang inisip kasi ng mga ng mga kriminal na yan, yung mga scammer na yan, easy money lang. Ayaw na ito na na magbanat ng buto. Ayaw lang lumaban ito ng patas. Gusto nila easy money lang. Pero yung tao na mga ma-scam nila, yung mabibiktima nila, kawawa talaga mga kabayan. Meron nangyari doon. At saka ibinalita nga yan, I'd say mga months ago na ba, tungkol po sa kanyang credit card mga kabayan. Kung saan marami siyang ang laki nga na nababayaran niya. Umaabot yata ng almost 100,000 ba yun or almost 200,000, nakalimutan ko lang Something sa issue dito ng credit cards. Na kung saan nagulat na lang siya na meron siyang babayan po na ganun kalaki na halaga na hindi naman siya bumili mga kabayan. So, yung mga scammer na yan, dapat papataon po ng mabibigat na kaso or mga parusa. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin. Ipapakita ko sa inyo yung statement na nilabas po ni Senator Tolentino, na kung saan nagbabala siya dito sa ginawa po ng MTRCB doon sa SMNI mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Senator Francis Tolentino nagbabala sa MTRCB kaugnay sa paglabag sa press freedom. Si Troy Gomez magbabalita. Pinaalalahanan ni Senador Francis Tolentino ang MTRCB kaugnay sa press freedom, kasunod ng pagkakasuspinde ng 2 programa ng SMNI. Nagbabala si Senator Francis Tolentino sa Movies and Television Regulatory Board o MTRCB kaugnay sa paglabag sa freedom of the press. Ito ang kanyang reaksyon matapos tinanong ang senador sa kapihan sa Manila Bay kaugnay sa pagsuspinde ng MTRCB sa 2 programa ng SMNI. Ayon sa veteranong mambabatas na nasa mataas na posisyon ang press freedom sa hierarchy ng mga batas sa alinmang panig ng mundo. Freedom of the press occupies a higher position in the hierarchy of rights. Hierarchy of rights. Anywhere in the world, except perhaps in countries with monarchy or authoritarian governments. Kamakailan lang ay sinuspinde ng MTRCB ang programang Laban Kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang aksyon saan nila'y mga reklamo na nakarating sa kanilang opisina. Ang ginawang pagsuspinde ng MTRCB ay umani ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Ang nasabing 2 programa ng SMNI ay kilalang tumutuligsa sa lokal na komunistang teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. Kaugnay nito ay una nang nagsalita ng suporta sa SMNI at press freedom ang ilang senador. Kabilang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsabing ang SMNI lamang ang natatanging TV network sa bansa na walang takot na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. I am strongly supporting SMNI dahil alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang lahat ng resources, pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ng kanilang buhay. Kanilang sinusugal para sa laban dito sa CPP, NPA, NDF. So kaisa po ako ng SMNI. Kung saan papunta ang SMNI, nandoon din ako. Si Senador J.V. Ejercito ay naghayag rin ng suporta sa SMNI sa ngalan ng press freedom. Kahit si Senator Chis Escudero ay nagsalita na rin. Ayon kay Senator Chis, hindi niya masisisi ang sinuman na nagsasabing parang pinagkakaisahan ng gobyerno ang SMNI. Si Senator Chis ay una nang naghayag ng suporta sa National Task Force Against Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC dahil sa mga magagandang naidulot ng mga programa nito sa mga komunidad kontra insurhensya. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa... Well, tungkol doon sa SMNI, pati rin po doon sa Laban Kasama ang Bayan, mga kabayan, agree naman talaga ako doon na nakakatulong po yung Laban Kasama ang Bayan. Kasi nga, sinusuport nila dito yung mga makakaliwang grupo, mga kabayan. Ine-expose na dito yung gawaan po nila ni Sir Olo Manuel, nila ni Brosas, ni Castro. Maganda po ang anikain na nagawa dito ng Laban Kasama ang Bayan, yung programa nila ni Ka-Eric at saka ni Badoy, mga kabayan. Well, agree ako doon. Pero itatanong ko dito sa inyo, nilabag ba ng MTRCB yung press freedom, mga kabayan? I think not.
Kasi nga dito po sa sa MTRCB, meron silang board. Ang hindi naman po isa lang magdesisyon yan. Hindi naman po si Lala Soto yung nagdesisyon niya, makabayan. Marami pong membro diyan sa MTRCB. So probably pinag-isipan nila yan, inistudihan nila makabayan. So before sila nag-decide. 'Di ba meron po andun po sa balita na kung saan unanimous decision po yung decision po ng board ng MTRCB. So which means pinag-isipan nila yan how many times makabayan before sila nag-decide dito. I think hindi naman po dito na-touch yung tungkol sa press freedom kasi meron naman kasi pong basihan itong MTRCB. At hindi na kailangan nating ulitin dito kasi kitang-kita naman po sa balita makabayan. Ang iba nga medyo sumusobra yung mga statement na nilabas po ng taga SMNI, doon rin po sa programa ng Gikan sa Masa, medyo sumusobra ng konti. Pero ang gusto lang kasi dito na ng taga MTRCB ni Lala Soto magiging fair kasi sa pagbabalita makabayan. Ang gusto po ng MTRCB na dapat validated ang inilabas nila na mga balita. Yun po ang point ng MTRCB makabayan. Okay, so dyan naman tayo sa ibang usapin. But before that, chat naman natin si Ma'am Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentek, Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JZZ, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackford of Jackford's family. Chat natin po natin si John Wick, Evelyn Garcia, Helen Cabayao, Randy Berog, Nasser Abdul Gani, Eric Sonses Moblog from Kuwait. Chat daw sa kanyang pamilya dyan sa barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and hi to all the members of Iglesia ni Cristo. Ipapakita ko sa inyo makabayan yung speech po ni BBM kasi pumunta siya doon at dumalo po sa OFW Family Day. So for more details, let's watch this. Masaya ako na magkasama tayo sa araw na ito upang magsaya at makapaglibang, lalo na at 5 araw na lang ay Pasko na. Tunay talaga at napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating pinag-uusapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po namin higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Nawat mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okasyon na ito. Nais ko ring ipabatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagkilos upang maipabuti ang inyong kalagayan. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, 7 araw sa isang linggo, 24/7, ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mangangailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na nagnanais ng umuwi at manatili sa Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Ito po ay pinagsama-sama. Nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW. Ito po ay ginagawa po natin
dahil nagbabago na po ang mundo. Kaya kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi, kung kayo ba ay may iwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay kailangan makapag-training ng mabuti para tayo handa at makipagsapalaran na nga at kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya't nandyan po ang lahat ng assistance para mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang sila'y makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA Education and Training Program, and Educational Assistance. Maliban dyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Marami pang proyekto ang nakapila at kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Kasabay ng pagkayod ninyo sa ibayong dagat para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya ay ang aming pagsisikap na magpaunlad palalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito sa Pilipinas. Layunin natin na ang pangingibang bansa ay hindi lamang dala ng pangangailangan upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa bagong Pilipinas, nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Sa ating mga OFW, na araw-aray ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga propesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino. Sa inyong patuloy na pakikiisa, buo ang tiwala ko na maitataguyod natin ang isang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Muli, binabati ko ang ating mga magigiting na OFW sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Thank you, Mr. President. Thank you, PBBM. Mabuhay ang mga OFW. Kasama si Sir Ivan. Hey, syempre OFW tayo eh. Anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip lang ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara!
kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang mas.